hanggang 160 nagningning ang mga mata ni Serena nang makita ang nangyari, tila nauunawaan. Isang bagay. John, may ilan akong gustong itanong sayo, I wonder if you would be fine to answer them, tanong ni Seren. Ano ito? Sisigot ako sa anumang tanong mo, nakangiting sabi ni John. Hindi ka na bata. May girlfriend ka na ba ngayon? Makahulugang sabi ni Serena. Nang marinig niya ang sinabi ng kanyang ina, nahulaan agad ni Lily ang intensyon ni Serena. Namula siya ng husto, at tumingin sa ibaba para iwasan ang tingin ng kanyang ina, hindi rin siya nangangahas na tumingin kay John. Hindi. Umiling si John, hindi nagpaliwanag. Kahit na wala siyang kasintahan, nakipaghiwalay lang siya hindi pa ganoon katagal. Gayunpaman, ang diborsyo ay hindi dapat ipagmalaki. Dahil hindi naman nagtanong si Serena tungkol dito, wala siyang sinabi. Hindi ako makapaniwala na wala kang girlfriend kapag napakahusay mo. Maganda rin ang ugali mo. Medyo nagulat si Serena, pero mas lumalim ang ngiti niya. Ilang beses pa siyang tumingin kay John, at mas nasiyahan. Nakapagtapos na si Lily sa universidad at nasa edad na kung saan nararapat na pag-usapan ang kasal. At least, dapat naghahanap siya ng boyfriend. Malaki ang pangangatawan at gwapo ni John, at ang ganda talaga ng ugali niya. Siya ay nababagay sa kanyang anak na babae sa ibang paraan. Ang nakakabuti pa ay ang katotohanang masasabi niyang may interes ang kanyang anak kay John. Nagustuhan niya itong maglaro ng matchmaker. John, saan ka galing? Anong ginagawa ng mga magulang mo? Patuloy na tanong ni Serena. Wala akong magulang. Ako ay isang ulila mula noong ako ay bata pa, at lumaki sa isang ampunan, nagdilim ang ekspresyon ni John. Marahil ay dahil sa mga madalas mangyari ito, ngunit hindi ni John na medyo hindi nararapat ang mga tanong ni Serena. Para siyang iniimbestigahan. Yan. No wonder. Nagulat si Serena, sa wakas ay naunawaan niya kung bakit walang kasintahan si John. Kung tutuusin, hindi maganda ang kalagayan ng pamilya ni John. Kung wala ang kanyang mga magulang, malabong kayang bumili ng bahay o sasakyan. Hindi naging madali ang paghahanap ng girlfriend sa ganoong sitwasyon. John, pasensya na. I wasn't trying to bring up something sad, sabi ni Serena. Nang paumanhin. Huwag kang mag-alala, ayos lang, umiling si John, nasanay na. Mabilis niyang inayos ang sarili. Tumingin si Serena kay John at natahimik sa maikling panahon. Alam niyang maganda ang anak niya. Kahit na tingnan mo ang buong lungsod, ang kanyang anak na babae ay isa pa rin sa pinakamaganda. Sa hitsura ng kanyang anak at sa katotohanang nagtapos si Lily sa universidad, hindi magiging ganoon kahirap para kay Lily na makahanap ng isang binatang may magandang background o mayamang tagapagmana. Natural na umaasa siya na makakahanap ng kanyang anak ng nobyo na mas mayaman para mabuhay si Lily nang walang pag-aalala. Gayunpaman, si John ay isang mabuting tao, at ang kanilang pamilya ay may utang na loob sa kanya. Hindi man maganda ang kalagayan ng pamilya ni John, hindi naman ganoon kalala ang kanyang kinabukasan hanggat pinaghirapan niya ito. Matapos tumahimik sandali, nagpasya si Serena na ang karakter ng isang lalaki ay mas mahalaga kaysa anumang materyalistiko. Hindi niya tiningnan ng masama si John dahil dito, at sa halip ay biglang tumingin kay John sa mas magandang liwanag. Hindi gaanong iniisip ni Lily ang mga bagay-bagay. Nagustuhan lang niya ng kaunti si John, hindi siya nag-iisip na malayo sa kanyang ina. Sa pagkakataong iyon, biglang may kumatok sa pinto. Nobela. I wonder kung sino yon. I'll open the door, ibinaba ni Lily ang kanyang mga kubyertos at tumayo para buksan ang pinto sa sala. 142 mula sa labas, pumasok ang isang magandang batang babae na mukhang 26 o 27 edad kasama ang dalawang binata. Rizzy, Richard, bakit ka nandito? Nagulat si Lily. Ang batang babae sa kanyang harapan ay anak ng kanyang tiyuhin. Pinsan niya iyon, si Rizzy Plummer. Isa sa mga binata sa likod ni Rizzy ay ang kanyang pinsan na si Richard Lewis. Iniwan sila ng ama ni Lily sa murang edad, at ang kanyang ina ang nagpalaki sa kanilang dalawa ng mag-isa.
Sa panahong iyon, malaki ang naitulong ng kanyang tiyuhin at ilang kamag-anak sa kanilang pamilya. Kasama nila si Rizzy. Lumaki silang dalawa ng magkasama, at nagkaroon sila ng hindi kapani-paniwalang magandang relasyon. Nang ipadala ang kanyang ina sa ospital, nanghiram sila ng malaking pera kay Rizzy para bayaran ito. Tiyuhin man niya o Rizzy, pareho nilang ginawa ang lahat para matulungan ang pamilya ni Lily, kaya labis ang pasasalamat ng pamilya ni Lily. Lily, balita ko nakalabas na ng ospital si Tita Serena. Weekend ngayon kaya wala kaming pasok ni Richard. Pumunta kami dito para bisitahin siya. Nasaan siya? Bakit hindi ko siya nakikita? Tanong ni Rizzy. Oh, ang aking ina ay kasalukuyang kumakain sa silid kainan. Rizzy, ito ba? Curious na napatingin si Lily sa binata sa likod ni Richard. Estranghero sa kanya ang lalaki. Lily, ipapakilala kita. Kaibigan ito ni Richard mula sa universidad, si Duncan Johnard. At saka, siya ay isang tao na sinusubukan kong iset up sa iyo. Napangiti si Rizzy. Ano? Iset up ako. Nagulat si Lily. Mula nang magtapos siya sa universidad, iilan sa kanyang mga kamag-anak ang nag-alok na ipakilala siya sa mga lalaki dahil maganda siya at may magandang pinag-aralan. Ipapakilala nila siya sa ilang mga lalaki mula sa mabubuting pamilya. Isa sa kanila si Rizzy. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na dadalhin ni Rizzy ang isa sa sandaling iyon. Lily, nagtatrabaho ang pamilya ni Mr. Johnard sa mga construction materials. Mayroon silang hindi bababa sa ilang milyon sa mga asset. Sobrang gwapo at matangkad, at mayaman din ang pamilya niya. Ang isang kasing husay niya ay hindi madalas dumarating. Siguraduhin mong pahalagahan mo ang pagkakataong ito. Huwag hayaang mawala ito. Bulong ni Rizzy sa tenga ni Lily na baka sa mukha niya ang excited. Sa totoo lang, inayos ito ni Rizzy na may dalawang motibo. Ang isa ay dahil iniisip niya si Lily, at ang isa ay para sa kapakanan ng kanyang kinabukasan. Parehong regular office worker lang sina Rizzy at Richard. Hindi ganoon kataas ang kanilang mga sweldo, at hindi rin maganda ang kanilang mga prospect sa karera. Nangyari ay nalaman ni Richard na single si Duncan sa isang pagtitipon ilang araw ang nakalipas. Bigla siyang nagkaroon ng ideya na ipakilala si Lily kay Duncan. Sumang-ayon si Duncan noon. Hanggat nagtagumpay ang bagay na ito, susuportahan siya ni Duncan sa hinaharap, natutulungan siyang makakuha ng matagumpay na negosyo. It concerned Richard's future, so both Rizzy and he were very moved. Sinugod nila si Duncan para ipakilala siya kay Lily. Hello, Miss Cameron. Nagagalak akong makilala ka. Ang ganda mo talaga. Pinuri ni Duncan si Lily sa isang maginoong paraan. Namangha siya. Sinumpaan siya ni Richard na talagang maganda si Lily. Akala niya ay nag-e-exaggerate lang si Richard kaya hindi siya naniwala. Nobela. Gayunpaman, nang makita si Lily sa kanyang sarili, naunawaan niya na hindi nagsisinungaling si Richard. Subukan ang iyong lucky draw 8,800 bonus. 143 ang hitsura ni Lily ay hindi kapani-paniwalang maganda, at naglaan pa siya ng oras upang magbihis ng maganda noong araw na iyon. Siya look hindi kapani-paniwalang eleganteng at sariwa. Si Lily ay mas maganda kaysa sa inaakala ni Duncan. Pakiramdam niya ay hindi pa siya nakakita ng ganito kalinis at kagandang babae. The moment he saw Lily, he was shocked. Pakiramdam niya ay perpekto si Lily. Ginoo. Johnard, masyado mo akong pinupuri. Magalang nang umiti si Lily, medyo nakaramdam ng awkward. Kakatapos lang niya sa universidad hindi pa katagal, kaya pakiramdam niya ay napakabata pa niya, at hindi na kailangan pang maghanap ng kasal. Gayunpaman, ginawa pa rin ito ni Rizzy dahil sa kabaitan ng kanyang puso. Kung ito ay ordinaryong oras, gagawin niya ito para lamang sa kapakanan ni Rizzy. Gayunpaman, ang sitwasyon ay medyo kakaiba sa araw na iyon. Inimbitahan nila si John para pasalamatan si John sa pagtulong sa kanila. Bigla siyang gustong ipakilala ni Rizzy sa isang lalaki. Siguradong hindi niya magagawa iyon sa harap ni John. Isa pa, medyo nagustuhan na niya si John, kaya ayaw niyang makita siya ni John na gumagawa ng ganoon. Rizzy, Richard, nandito kayong dalawa. Nag-lunch na ba kayong dalawa? Bakit hindi ka pumasok at kumain ng tanghalian?
Nang marinig ang ingay sa sala, parehong lumabas ng dining sina Serena at Jared. Silid-aralan. Natural, hindi pakiramdam ni John na kaya niyang ipagpatuloy ang pagkain doon mag-isa, kaya bumangon siya. Sundan mo rin sila. Ayos lang, Tita Serena, nag-lunch na tayo. Nobela. Nagpunta kami ni Richard dito dahil gusto mong makita, at gusto namin. Ipakilala mo rin si Lily sa isang tao, matapat na sabi ni Rizzy. Ipakilala mo siya. Nagulat si Serena. Nang makalabas siya sa ospital 2 araw na ang nakakaraan, tinawag siya ni Rizzy, na nagsasabing nakahanap siya ng isang hindi kapani-paniwalang magandang pag-asam para sa pagpapakasal para kay Lily. Alam niyang kabaitan ang ginawa ni Rizzy kaya hindi niya ito tinanggap. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na nagmamadali si Rizzy kaya dinala ni Rizzy ang lalaki. Rizzy, ikaw pala. Lumabas si John sa kusina. Laking gulat niya nang makita niya si Rizzy, agad siyang nakilala. John! Kamusta ka dito? Bumaling ang mga mata ni Rizzy kay John habang gulat na bulalas. Ano? Magkakilala ba kayong dalawa? Parehong nagulat sina Lily at Serena nang magpalitan sila ng tingin. Hindi nila maisip kung paano magkakilala sina Rizzy at John. Hindi lang tayo magkakilala. Magkasama kami noon. We were in the same company for 2 or 3. Isang awkward na ngiti ang pinakawalan ni John, at tumingin siya sa labas. 3 taon siyang kasama ng mga Manson, at nagtrabaho sa kanilang kumpanya sa buong panahon. Si Rizzy ang kasamahan niya doon. Sa oras na iyon, namuhay siya ng medyo walang halaga at nagdusa sa katahimikan. Alam iyon ng lahat ng tao sa kumpanya. Walang exception si Rizzy. Gayunpaman, hindi gaanong nakikisalamuha sina John at Rizzy kapag nagtatrabaho sila, kaya naisip pa rin ni Rizzy na mababa ang tingin. Tita Serena, bakit kasama niyo lahat si John? Tumingin si Rizzy kay John bago tumingin kay Lily. Parang may naintindihan siya, at ang ekspresyon niya Off. Pwede mong sabihin yan. Utang namin kay John. Malaki ang naitulong niya sa amin, kaya iniisip ko ang mga ganyan. Tumango si Serena pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng nangyari kanina, nasabi na niya na may nararamdaman si Lily para kay John. Medyo masaya rin siya kay John. 144 dahil nakita na ni Rizzy, kusang loob na inamin ito ni Serena. Sa ganoong paraan, titigil si Rizzy sa pagsisikap na iset up si Lily sa iba, at may iligtas sila sa kanilang mga problema. Paano mo nagagawa iyan? Si Tita Serena, sikat si John sa pagiging inutil, at divorcee siya. Paano siya magiging karapat-dapat kay Lily? Niloko mo ba siya? Halos malaglag ang panga ni Rizzy sa sahig sa hindi makapaniwala. Ano? Walang kwenta. Isang divorce. Rizzy, baka nagkakamali ka. Gulat at hindi makapaniwalang tumingin si Serena kay Rizzy, hindi niya maintindihan ang sinasabi ni Rizzy. Hindi nga ako nagkakamali. Tita Serena, baka hindi mo alam ito, pero dati siyang kasal sa mga Manson. Niloko siya ni Marilyn hindi pa nagtagal, at pinalaya sa bahay. Without anything to his name, maikling ikinukwento ni Rizzy ang lahat. Gawin pa rin siya sa mga Manson, at medyo alam niya ang tungkol sa diborsyo ni John kay Marilyn. Alam niyang pinalaya si John ni Marilyn. Nobela. Nagkaroon pa si Marilyn ng anak sa iba. Isang taong walang kwenta gaya ni John ay isang kahihiyan. Pakiramdam niya ay napakataas na ng papuri ang pagtawag kay John na walang silbi. Nang marinig ang lahat ng sinabi ni Rizzy, hindi man lang nagpakita ng emosyon si John sa kanyang mukha. Tinanggap na niya ang hiwalayan niya. Hindi na siya ang walang kwentang lalaki mula noon. Kahit pa siya hinamak ni Rizzy noon, nakaraan na ang lahat kaya wala siyang dapat ipag-alala. John, totoo ba ang sinabi ni Rizzy? Nagdaan ka na ba sa divorce? Hindi makapaniwalang tumingin si Serena kay John. Tama, totoo lahat ng sinabi niya, tumango si John at itong inamin. Hindi ako makapaniwala na mayroon kang isang malungkot na nakaraan. Bumagsak ang mood ni Serena. Siya ay lubos na humanga kay John, ngunit sa sandaling malaman niya ang lahat ng iyon, ang kanyang impresyon kay John ay nagbago ng husto. Dati napakawalang kwenta ni John. Baka wala siyang kakayahan na protektahan ang kanyang anak sa hinaharap, at bigyan siya ng kaligayahan. Divorcee pa nga si John.
Ang kanyang anak na babae ay napakaganda at talentadong babae. Paano niya hahayaan ang kanyang anak na makasama ang isang taong naghahanap ng kanyang pangalawang kasal? Hindi ba ito magiging kumpletong biro? Tatanggi siya. Tumingin si Lily kay John na may kaunting pagkabigo sa puso. Gayunpaman, mas gusto niya si John bago iyon at hindi gaanong iniisip ang bagay na iyon. Alam niya ang hindi magandang nakaraan ni John. Nakaramdam lang ng kaunting simpatiya. Hindi niya ito tiningnan ng masama. Brat, paanong ang isang taong walang kwenta gaya mo, na hindi makakakuha ng anumang gusto niya, ay may lakas ng loob na subukang makipagkita sa isang tao tulad ng sa akin? Kung ako sa iyo, niloloko ng iyong asawa at pinalaya sa iyong pamamahay, Pinuntahan niya si Lily, at halos nauuna si John sa kanya, kaya hindi niya nagustuhan si John. Ganoon karami. Baka nagkakamali ka. Hindi ako nagpunta dito na may anumang intensyon na iyon. Katrabaho at kaibigan lang ako ni Lily. Nagpunta ako rito bilang bisita. Tumingin si John kay Duncan ng mahinahon, hindi nagpapakita. Paano ito kahit papaano naging blind date? 145, enough. Hindi mo kailangang magpanggap. Pareho tayong lalaki dito, huwag mong isipin na hindi ko alam ang iniisip mo. Sinasabi ko sa iyo, basura na parang dapat alam mo ang lugar mo. Itigil ang pag-iisip tungkol sa pakikipag-date sa itaas ng iyong istasyon. Hindi ka karapat-dapat. Ngumuso si Duncan. Napakaganda at dalisay ni Lily. Kahit sinong lalaki ay mabibigla sa kanyang hitsura. Ayaw niyang maniwala na hindi ganoon ang tingin ni John kay Lily. Sinubukan niyang gumawa ng paraan para tuluyang masipa si John sa pagtakbo. Tama ka, masyadong mabait si Lily para sa akin, pero hindi ka man lang maihahambing sa kanya. Madilim ang mukha ni John, nagalit sa kay-abangan ni Duncan. Brat, kilala mo ba kung sino ako? How dare you talk to me like this? Napagod ka bang mabuhay? Galit na sigaw ni Duncan habang nakatingin kay John ng masama. Kung hindi niya sinisikap na mag-iwan ng magandang impresyon kay Lily, sana ay sumugod siya para turuan si John ng leksyon noon pa lang. John, tumahimik ka na. Anong karapatan ng isang basurang tulad mo na makipagtalo kay Mr. Johnard? Kahit anong tingin mo, 100 beses siyang mas magaling kaysa sa iyo. Galit na sigaw ni Rizzy kay John bago ito nagmamadaling sinabi kay Serena, Tita Serena, hindi ko alam kung ano ang sinabi ni John para lokohin kayo ni Lily, pero hindi kayo dapat mahulog dito. Rizzy, hindi ito ang iniisip mo. Malaki ang naitulong ni John sa aming pamilya, at inimbitahan siya ni Lily bilang bisita. Kung tungkol sa blind date na inayos mo para kay Lily, pag-usapan natin ito sa ibang pagkakataon, awkward na ngumiti si Serena. Matapos malaman ang hindi magandang kalagayan ni John, tinalikuran na niya ang paniwala na hayaan ang kanyang anak na makasama niya. Gayunpaman, panauhin pa rin si John sa huli. Bago umalis si John, hindi niya hinayaang makasalubong ang kanyang anak sa mismong harapan niya. Ito ay magiging masyadong bastos. Kabanata. Tita Serena, nandito na po si Mr. Johnard. Bakit kailangan nating maghintay? Wala namang importanteng ginagawa si Lily ngayon. Bakit hindi natin siya hayaan na magkaroon ng pribadong chat sa kanya? Nagmamadaling sabi ni Rizzy. Ang kanyang asawa at ang kanyang sarili ay karaniwang kailangang magtrabaho, at si Duncan ay palaging abala sa kanya. Negosyo. Nobela. Bihira lang silang lahat na libre noong weekend. Kung maghihintay sila, hindi alam ni Rizzy kung kailan sila magkakaroon ng isa pang pagkakataon. Wala siyang pasensya. Tumingin si John kay Serena bago tumingin kay Rizzy. Mabilis niyang nalaman na tila hindi siya gusto sa paligid, kaya sinubukan niyang magpaalam, Tita Serena, Lily, dahil busy ka ngayon, hindi na kita guguluhin. Aalis na ako. Paano mo nagagawa iyan? John, hindi ka pa nga tapos kumain. Hindi ka pwedeng umalis. Nagmamadaling hinayla ni Lily ang braso ni John. Si John ang naging benefactor ng kanilang pamilya. Kakasimula pa lang ni John sa pagkain, walang paraan na papaalisin niya si John ng ganoon. Ayos lang, mas marami tayong pagkakataon sa hinaharap, nakangiting sabi ni John. Brat, I guess you know your place. Magwala ka. Napangisi si Duncan. Labis siyang nalungkot nang makitang hinawakan ni Lily ang braso ni John para pigilan siya sa ganoong kalapit na paraan.
Kumunat ang noo ni John, hindi masaya na nakatingin kay Duncan. Gayunpaman, wala siyang ibang sinabi. Lily, bitawan mo siya. Ang walang kwentang bomb na tulad niya ay walang talent. Dapat mong ilayo ang iyong sarili sa kanya sa hinaharap, kung hindi, masisira niya ang iyong reputasyon. Ngumisi si Rizzy. Rizzy, hindi iyon. Sinubukan ni Lily na protektahan si John ng isang malamig na tawa ang hamarang sa kanya. Sinusubukan mong umalis. Huli na. 146 may mapanuksong tawa habang si Bowden ay lumakad na may 7 o 8 matipuno. Mabangis na mga binata. Mukhang nasa 30 taong gulang ang frontman. Marami siyang tato sa kanyang mga braso at leeg, at siya ay tila hindi kapani-pani walang mabangis. Siya ay hindi mukhang isang tao upang trifled sa lahat. Siya ay si Walter Grimm, ang pinsan ni Bowden. Bowden, anong ginagawa mo dito? Nagbago ang ekspresyon ni Lily. Parehong nagdilim ang tingin ni Jared at Serena. Maging sina Rizzy at Richard ay gulat na napapaligiran sila ng napakaraming mabangis na tao. Ano sa tingin mo? Siyempre, nandito ako para maghayganti kay John. Ano pa bang magagawa ko? Malamig na tumawa si Bowden. Bowden, napakaraming taon na tayong magkapitbahay. Anong sinusubukan mong gawin? Sabi ni Serena na maasim ang mukha. Tita Serena, dahil matanda ka na, prangka ako sa iyo. Sa pagkakataong ito, maaaring si John ang pangunahing salarin sa aking pagpapaalis sa ospital, ngunit tinulungan din siya ng iyong pamilya. Hindi ko bibitawan ang sino man sa inyo ng madali. Gayunpaman, dapat alam mo ng husto na noon pa man ay may gusto na ako kay Lily. Basta't ibigay mo sa akin si Lily at hayaan tayong magpakasal sa isa't isa, makakalimutan ko ang lahat. Kung hindi, hindi lang si John. Maging ang pamilya mo ay magdurusa mula ngayon. Sinabi ni John ang lahat na may panunuya sa kanyang mukha. Labis ang pagkamuhi niya kay John kaya gusto niyang putulin si John. Kaya lang, kumpara sa puot na iyon, mas nahumaling siya kay Lily. Ito ay isang bihirang pagkakataon para sa kanya. Binalak niyang gamitin si John para takutin si Serena at ang pamilya nito. Kapag nakuha na niya si Lily, makakahanap siya ng isa pang pagkakataon para harapin si John. Wala kang kahihiyan. Namula ang mukha ni Lily sa galit. Mangarap pa. Malamig ang mukha ni John habang naghahanda sa paghakbang, ngunit bago pa man siya makagalaw, sinamantala na ni Duncan ang pagkakataong tumalon palabas. Kalokohan. Sino ka sa tingin mo para pakasalan ka ni Miss Cameron? Galit na sabi ni Duncan. Napatingin siya kay Lily. Nagkagusto siya sa kanya. Nobela. Gayunpaman, sinubukan ni Bowden na ilayo si Lily sa kanya. Walang paraan na tumabi lang siya. Nasabi na niya na si Lily ay nagmula sa isang pamilya ng mga karaniwang tao. Lahat sila malamang natakot sa mga maliliit na gangster na nasa harapan nila. Ito ang perpektong pagkakataon para iligtas ang dalagang nasa pagkabalisa. Walang paraan na palalampasan niya ang pagkakataon. Sino ka? Saan ka nanggaling? Tumingin si Bowden kay Duncan nang hindi sigurado kung sino si Duncan. Mas mabuting makinig ka sa akin ng maayos. Duncan Johnard ang pangalan ko. Ang tatay ko ang boss ng Faith Furnishings, si Anthony Johnard. Kung alam mo ang pangalang ito, mawala ka kaagad. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa hindi ko pagpigil. Sigaw ni Duncan habang nakataas ang ulo. Ang kanyang ama ay humarap sa konstruksyon, at regular na nakikipag-ugnayan sa ilalim ng lupa. Medyo marami siyang kilala sa bahaging iyon ng mundo. Sa mga koneksyon at kapangyarihan ng kanyang ama, hindi nag-face ang mga halimaw na iyon sa kanyang harapan. Siya. Sino si Anthony Johnard? Walter, kilala mo ba siya? Natigilan si Bowden sa pagiging mayabang ni Duncan, kaya hindi siya naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Nilinggan niya si Walter habang nagtatanong. Narinig ko na siya. Si Anthony ay maaaring hindi mula sa kanilang kilalang mayamang pamilya, ngunit siya ay medyo mad-ulash. May kapangyarihan siya sa loob ng lumang lungsod. 147 tumango si Walter habang medyo naging seryoso ang ekspresyon nito. Dahil narinig mo ang aking ama, mawala ka kaagad. Malamig na ngumuso si Duncan habang nakataas ang ulo. Walter, ito. Nagsimulang magpanik si Bowden, hindi alam kung ano ang gagawin.
Perpektong pinlano niya ang mga bagay-bagay, ngunit hindi niya inaasahan na lilito ang isang tulad ni Duncan. Mukhang may kakayahan ang ama ni Walter, kaya hindi niya nagawang saktan ang lalaki. Gayunpaman, tumanggi siyang umalis ng walang dala. The best pa rin si Mr. Johnard. Mas mabuti pa siya kaysa sa walang kwentang basura. Nang makita ang nangyayari, natuwa si Rizzy. She gave Duncan a thumbs up bago tumingin kay John ng may kasamang pang-aasar. Tama, salamat na lang kay Mr. Johnard, sina Serena at Lily ay parehong nagpapasalamat kay Duncan. Ang mga tauhan ni Walter ay tila hindi nila kayang hawakan, kaya inilagay nila ang lahat ng kanilang pag-asa kay Duncan. Palibhasa'y pinupuri ng lahat ng ganoon, hindi maiwasan ni Duncan na tumingin kay John. Nobela. Pagkatapos ng nangyari kanina ay tiningnan na niya si John bilang kanyang koga sa pag-ibig. Matagumpay niyang napaatras si John at nagpakitang gila sa harap ni Lily at ng iba pa, kaya labis siyang natuwa sa kanyang sarili. Napangiti ng mahina si John, walang pakialam dito. Wala naman siyang intensyon para kay Lily. Dahil gusto ni Duncan na gumanap bilang bayani, bibigyan niya si Duncan ng pagkakataon. Tila kayang lutisin ni Duncan ang usapin ng walang pagdanak ng dugo, kaya't ito ay mas mahusay kaysa sa paglutas niya ng mga bagay na may karahasan. Wala siyang dahilan para makipag-away sa mga bagay-bagay kay Duncan. Nang makitang inamin ni John ang pagkatalo, mas natuwa si Duncan sa kanyang sarili. Anong tinatitigan niyo lahat? Umalis ka na bago pa ako magalit. Itinuro ni Duncan ang mga tauhan ni Walter at nagsimulang sumigaw, gustong gamitin ang pagkakataong ipakita si Lily, Serena, at ang iba pa. Kailangan niyang tiyakin na ginawa niya ang mga bagay ng lubusan. Brat, masyado kaming mabait sa'yo. Biglang sinampal ni Walter si Duncan. Smack! Isang malinaw na tunog ang narinig, at si Walter ay nasuray-suray sa lupa matapos masampal. Pagkatapos nito, nahulog siya, mukhang hindi ka pani-paniwalang kaawa-awa. Naglakas loob kang saktan ako. Natigilan si Duncan habang nakahawak ang isang kamay sa mukha niya. Kawalang paniwala. Paano kung saktan kita? Kung tatay mo ang kaharap ko ngayon, baka mas naging makonsiderasyon ako. Pero sino ka sa tingin mo? Kahit ang isang brat na tulad mo ay naglakas loob na magpakita sa harapan ko. Nasusuka ka na ba sa buhay? Sabi ni Walter sabay ngiti ng malamig. Nasa underworld siya nang humigit kumulang 7 o 8 taon. Kahit na hindi siya amo ng kanyang lugar, nakagawa pa rin siya ng isang pangalan para sa kanyang sarili. May boss siyang umalis sa kanya. Kahit na si Anthony mismo ang lumitaw, hindi maglalakas loob si Anthony na gumawa ng anuman sa kanya. Siyempre, kung medyo magalang si Duncan sa simula, maaaring hindi niya ginawa. Kahit ano kay Duncan bilang pagsasaalang-alang kay Anthony. Gayunpaman, kumilos si Duncan ng labis na mayabang, ganap na nagalit sa kanya. Ikaw, napatulala si Duncan. Parehong natulala sina Rizzy at Richard. Maging si Lily at ang kanyang pamilya ay lubos na natulala. Naisip nila na ang pagpapakitang tao ni Duncan ay hinarap na niya ang bagay na iyon. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na ang pangalan ng ama ni Duncan ay hindi sapat upang itulak ang kabilang partido. Sino ka sa tingin mo? Para sa kapakanan ng iyong ama, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung pupunta ka doon sa tabi ngayon, maiisip kong palayain ka. 148, gayunpaman, kung mayroon kang lakas ng loob na subukan at gawin muli ang anumang bagay, ginagarantiyahan ko sa iyo na pipolayan kita. Malamig na tiningnan ni Walter si Duncan. May nakapatay na kislap pa sa kanyang mga mata. Ang kanyang ekspresyon ay tila isang makamandag na ahas na malapit ng hampasin. Hindi napigilan ni Duncan na kiligin habang dumadaan sa kanyang puso ang isang bata. Nobela. Alam niyang may kaharap siyang taga-underworld. Kaya nilang gawin ang lahat, kaya hindi lang siya tinatakot niya. Mabuti, napakabuti. Tatandaan ko yung sampal na yon. Maghintay lang at tingnan. Takot na takot si Duncan. Pagkatapos ng mga masasakit na salita na iyon, dali-dali siyang pumihit sa gilid, hindi nang ahas na harapin ang kabilang partido ng direkta. Masyadong mabilis ang lahat. Si Serena, Lily, at ang iba pa ay parang binuhusan lang sila ng isang balde ng malamig na tubig. Mabilis silang lumubog sa depresyon. Ang pira-pirasong pag-asa na mayroon sila kanina ay napawi.
Mr. Johnard, huwag kang pumunta. Hindi mo basta-basta iiwan ang tiyahin ko at ang mga pinsan ko ng ganun-ganun lang. Nag-aalalang hinawakan ni Rizzy ang braso ni Duncan. Alam ko, hindi ko sila basta-basta iiwan, sadyang hininaan ni Duncan ang kanyang boses habang siya ay pumutok. Tumingin si Rizzy. Pagkatapos nito, tumalikod siya sa mga tauhan ni Walter at kinuha ang kanyang telepono para magpadala ng mensahe sa kanyang ama, na nagpaplanong kumuha ng mga reinforcement. Mabilis na naintindihan ni Rizzy ang gustong gawin ni Duncan. Nakahinga siya ng maluwag ng palihim, at bigla na naman siyang nagkaroon ng pag-asa sa kanyang mga mata. Gayunpaman, sina Serena at Lily ay walang tiwala sa lahat. Ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi kapani-paniwalang kagyat. Sa oras na dumating ang reinforcements ni Duncan, matatapos na ang lahat. Haha, ang galing. Walter, mas magaling ka pa rin sa kanila. Masayang tumawa si Bowden. Nag-aalala siyang baka hindi makaharap ni Walter si Anthony kanina kaya naman pinigilan niya ang sarili na kumilos ng walang ingat. Gayunpaman, tila hindi natatakot si Walter kay Anthony at sinampal pa niya si Duncan na parang wala lang. Walang dapat ipag-alala si Bowden. Bowden, kung may sama ka ng loob, kailangan mong maghiganti. Gawin mo na lang lahat ng gusto mo ngayon din. Huwag kang mag-alala, susuportahan kita. Walang makakagawa sa iyo. Walter. Ngumisi habang nakatingin kay John, Lily, at sa iba pa na may matinding kislap sa mga mata. Para siyang nakatingin sa mga tupa na naghihintay na katayin. Ang ngiti ni Bowden ay nagbabantang mahati ang kanyang mukha. Sa sinabi ni Walter ay lalo siyang nakaramdam. Tiwala. Pagkatapos noon, tumingin siya kay Serena na may nakakatakot na ngiti sa labi. Tita Serena, ang tagal na. Limitado ang pasensya ko. Ano ang iyong palagay tungkol sa mga ito? Nagpaplano ka bang pakasalan ako ni Lily, o mananatili kang matigas ang ulo hanggang sa huli? Madilim ang mukha ni Serena. Pinilit niyang iwaksi ang takot sa kanyang puso habang sinusubukan niyang maging mahinahon. Bowden, ang aming mga pamilya ay palaging medyo palakaibigan sa isa't isa. May oras ka pa para pigilan ito. Kung ipagpapatuloy mo ang paggawa nito, isusumbong namin ito sa pulisya. Ang pulis magpatuloy. Wala kaming ginawang masama sa iyo, kaya ano ang magagawa mo kung isusumbong mo ito sa pulis? Wala silang magagawa kahit nandyan sila. Gayunpaman, dapat maging maingat ang iyong pamilya sa mga lansangan sa hinaharap. Baka hindi mo sinasadyang mabali ang ilang mga paa o tuluyang mahulog ng husto kaya naparalisado ka. Kung mangyari man iyon, huwag mo akong sisihin sa hindi ko sinabing mag-ingat ka. Malamig na ngumiti si Walter, halata ang pananakot sa kanyang mga salita. Ikaw, namutla ang pamilya ni Lily, natakot sa mga pananakot ni Walter. Lahat sila ay mga regular na tao lamang, kaya walang paraan na makakalaban nila ang isang tulad ni Walter, na palaging nasa paligid ng pagdanak ng dugo. Madali silang patayin ni Walter. Biglang, ang buong pamilya ay mukhang hindi kapani-paniwalang namumula. Nawala na sila ng pag-asa. 149, John, basura ka. Nandito ang mga taong ito para sa iyo, ngunit nagtatago ka sa likod. Parang duwag. Lalaki ka pa ba? Galit na sinaway ni Rizzy si John. Pakiramdam niya ay kinaladkad ni Leon ang pamilya ng kanyang tiyahin dito, at labis na kinasusuklaman si John. Hindi ako naging duwag. May gusto sana akong gawin kanina, pero may nag-take ng chance bago ko magawa. Ano ang magagawa ko? Ngumiti ng pilit si John, sa wakas ay humakbang pasulong. Naisip niya na malulutas ni Duncan ang bagay na ito nang walang pagdanak ng dugo, at hindi niya binalak na nakawin ang kulog ni Duncan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Duncan ay para lamang sa palabas. Siya ay tumingin mahusay, ngunit ay hindi kapaki-pakinabang sa lahat. After things went to this stage, tinawag pa siyang duwag ni Rizzy. Pakiramdam niya ay sinisiraan siya. Pagkatapos noon, itinapon ni John ang kanyang mga pagkadismaya. Tumingin siya kay Bowden at malamig na sinabi, Bowden, ako ang dahilan ng lahat sa pagkakataong ito. Huwag mong problemayan si Lily. At ang kanyang pamilya. Lumapit ka lang sa akin kung may problema ka. Nagulat si Serena nang marinig iyon at nagmamadaling sinabi, John, hindi mo ito kasalanan. Sinaktan mo lang si Bowden dahil tinutulungan mo kami. Wala itong kinalaman sa iyo. Ikaw ang biktima dito.
Tama ang nanay ko. John, sapat na ang naitulong mo sa pamilya ko. Paano namin hihilingin sa iyo na kunin ang pasanin na ito? Nakatikip si Lily sa sinabi niya. Tila nagkaroon ng mahalagang desisyon si Lily nang maglakas loob siya para sabihin, Bowden, dapat alam na alam mo ito. Si John ay inosente sa buong panahon. Basta pinakawalan mo siya, liligawan kita. Si Lily ay mukhang hindi kapani-pani walang bigo. Sa totoo lang, hindi niya gustong pakasalan si Bowden, ngunit nakatulong si John sa kanilang pamilya. Hindi niya hahayaang mapahamak si John. Higit pa rito, inisip niya ang mga bagay sa isang mas walang muwang na paraan. Ang pagiging engaged ay hindi nangangahulugan ng pagpapakasal. Maaari muna siyang sumang-ayon dito at malampasan ang kasalukuyang panganib. Pagkatapos noon, makakaisip na siya ng paraan sa mga bagay-bagay. Buti, ang galing. Ikaw na mismo ang nagsabi nito. Siguraduhin mong tutuperin mo ang iyong salita. Si Bowden ay labis na nasa sabik habang siya ay emosyonal na tumatawa. Ang layunin niya ay gamitin si John para takutin si Lily na gawin ang gusto niya. Naging maayos ang lahat, at nasa kontrol niya ang lahat. Kitang-kita kung gaano siya kasaya. Tungkol naman kay John, hindi niya inakala na pabayaan muna si John. Pagkatapos niyang makuha si Lily sa hinaharap, makakapaghiganti siya kay John anumang oras. Hindi. Lily, hindi ka pwedeng magkasundo sa kanya. Tumanggi akong sumang-ayon dito. Agad naman itong tinanggihan ni John dahil sa gulat. John, huwag ka nang magsalita ng iba. Alam ko ang ginagawa ko, nagmamadaling sinulyapan ni Lily si John, ayaw niyang magalit si John kina Bowden at Walter. Lily, alam kong nag-aalala ka sa akin. Huwag kang mag-alala, iilan sa kanila ang walang magagawa sa akin. Nakita mo kung paano ko natalo ang kanilang mga bodyguard sa kumpanya noong nakaraan. Nakalimutan mo na ba iyon? Pag-aaliw ni John, gustong pakalmayan si Lily. Pagkatapos ng paalala ni John, biglang naalala ni Lily kung paano nagkaroon ng alitan si John kay Joseph sa kumpanya noong huling pagkakataon. Pagkatapos nito, nagdala si Donald ng kanilang seguridad. Mga bantay para harapin siya. Kahit ilang batuta ang nakatutok kay John, nagawa pa rin ni John na talunin si Donald at ilang bodyguards na nag-isa sa huli, na ikinagulat ng lahat. Sa ipinakita ni John noon, wala siyang problemang matalo ang 5 o 6 na tao ng mag-isa. Ngunit, 150 medyo nag-aalala pa rin si Lily. Kung tutuusin, karamihan sa mga security guard sa kumpanya ay mga regular na tao. Kung ikukumpara sa mga mabangis na mukhang masasamang iyon, hindi sila magka-level. Nang humarap si John sa iilang bodyguard noon, nasa isang delikadong sitwasyon na siya. Nagtamo pa siya ng ilang pinsala. Parang hindi makatotohanan na kaya niyang talunin ang mga tauhan ni Walter. Walang mga ngunit. Huwag kang mag-alala, ang mga mahihinang mino na ito ay walang magagawa sa akin. Ngumiti si John ng may pagmamalaki. Brat, sinong tinatawag mong mino? Gawin mo. Gusto mong mamatay. Labis ang galit ng mga tauhan ni Walter habang malamig na nakatingin kay John. So what if I called you minos? Kayong mga basura ay hindi man lang maliit sa paningin ko. Tiningnan ni John ang mga lalaking iyon ng masama. Gusto mong mamatay. Galit na galit si Walter habang itinaas ang kamay at pinadalhan ng sampal. Mukha ni John. Smack. Isang malinaw na sampal ang narinig. Hinarang ni John ang sampal bago ipinadala ang sarili niya kay Walter. Umikot si Walter sa lugar. Sa isang masakit na sigaw, 2 ngipin ang pinalabas. Ikaw grupo ng mga walang alam na basura. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Magwala ngayon din. Otherwise, bear with the consequences yourself, malamig na babala ni John sa kanila. Mayroon siyang hindi kapani-pani walang matalim na aura tungkol sa kanya. Hindi siya naging malupit na tao. Kung ang kabilang partido ay nagpa siya na bumalik, makakalimutan niya ito. Mga kapatid, kunin mo siya. Pilayan ang lalaking ito. Hinawakan ni Walter ang isang kamay sa kanyang bibig, nakita ang kanyang kamay na puno ng dugo, ang kanyang mga mata ay namumula. Wala na siyang pakialam sa babala ni John. Binatukan niya ng masama si John. Hindi nalalayo ang kanyang mga nasasakupan. Lahat sila ay tumakbo papunta kay John. Walter, patayin mo siya.
Si Bowden ay may mabangis na hitsura sa kanyang mukha habang hinihikayat niya si Walter. Itinigil ni John ang kanyang engagement kahit pumayag na si Lily kaya lalo niyang kinaiinisan si John. Dahil gusto ni John na mamatay ng husto, ibibigay niya kay John ang kanyang hiling. John, mag-ingat ka. Namutla si Lily sa takot, hindi alam ang gagawin. Kahit na alam niya na si John ay may ilang kaalaman sa martial arts, si Walter at ang kanyang mga tauhan ay pawang bahagi ng underworld. Lahat sila ay hindi kapani-paniwalang mabangis. Hanggat si John ay gumawa ng isang pagkakamali, ang kahihinatnan ay nakamamatay. Ito ay mas masahol para kay Serena at sa iba pa. Wala ni isa sa kanila ang nag-isip na may kakayahan si John na harapin ang napakaraming mga tulisan. Lahat sila ay nagsimulang magpanik. Kilala ni Rizzy si John bilang isang walang kwentang lalaki, kaya naisip niya na si John ay naghahanap lamang ng kamatayan sa pag-provoke sa kanila ng ganoon. Alamin ang iyong lugar. Ngumisi si John, hindi man lang umuurong. Sa halip, nagpapadala siya ng suntok sa una niyang kalaban bago tumalikod para sipain ang isa. Sa sandaling iyon, inatake siya ni Walter mula sa kanyang gilid. Isang marahas na suntok ang ipinadala sa tamang palabas. Hinawakan ni John ang palso ni Walter at pinilipit ito. Habang sumisigaw si Walter sa sakit, hinampis niya si Walter sa lupa. Pagkatapos noon, mabilis na umatake ang iba pang mga tulisan, walang pakialam sa anupaman habang sinasalakay nila si John. Si John ay ganap na kalmado. Siya ay tila isang John sa gitna ng mga tupa habang siya ay nahaharap sa mabangis na pag-atake, na mukhang walang kapantay. Ilang saglit lang, si Walter at ang kanyang mga tauhan ay nakahandusay sa lupa sa isang tumpok, ganap na nawawala ng magagawang lumaban. Nang makita iyon, gulat na gulat si Serena at ang iba pa ay halos nasa lupa ang kanilang mga panga. 151 hindi nila akalain sa panaginip nila na kakayanin ni John na talunin ang 8 o 9 na mabangis na mag-isa. Siya ay kahit naganap na hindi nasaktan. Ito ay hindi kapani-paniwala. Lalong natigilan si Bowden. Kinusat niya ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala. Alam niyang kasamahan ni Lily sa trabaho si John. Hindi niya inasahan na ang isang regular na manggagawa sa opisina na tulad ni John ay makakalaban ng husto. Niyugyug siya nito ng malalim. Biglang tumahimik ang buong lugar. Napakatahimik na kahit isang pin drop ay maririnig. Gaano kalakas. Si Lily ang unang nag-react. Ang kanyang magagandang mata ay kumikinang. Napakagwapo at lalaking-lalaking ipinakita ni John kanina. Nagsimulang tumingin si Lily kay John na may kaunting paggalang. Nobela. Oo, ang ganda ni John. Parehong nasasabik sina Serena at Jared na makita ang kay John. Kasanayan. Paano ito posible? Nipatikip ng big si Rizzy sa gulat. Hindi siya makapaniwala. Si John ay basura ng Manson Company bago ito. Hinding-hindi siya gagantay kahit paano siya bugbugin o pag-alitan. Sa sandaling iyon, tila ibang tao si John. Daig niya ang napakaraming muscular thugs alon eh. Ang kanyang mariingal na figure ay sapat na upang magdulot ng takot sa sinuman. Walang kamalay-malay na kinurot niya ang mukha niya kung nananaginip ba siya. Ang sakit sinabi sa kanya na totoo ang lahat. Kasuklam-suklam. Mariin na ikinuyong ni Duncan ang kanyang mga kamao. Labis na umasim ang ekspresyon niya. Siya dapat ang magpapakitang gilas. Gayunpaman, hindi siya sapat at nakakahiya na sinampal ni Walter. Sa halip, ginamit ni John ang kanyang martial arts skills para masindak ang lahat ng naroon. Hindi lamang nailigtas ni John ang dalagang nasa kagipitan, inagaw pa ni John ang kaluwalhati siyang dapat sa kanya. Biglang naging bida si John sa palabas. Halata naman kung gaano kaseloso si Duncan. Bowden, ikaw na ngayon. Baka sa mukha ni John ang pagngisi. Ang kanyang kamay ay nakabalot sa isang kamao habang siya ay nagsimulang maglakad patungo sa pangunahing salarin sa likod ng lahat. Anong sinusubukan mong gawin? Huwag kang lalapit, si Bowden ay labis na natakot. Baka sa mukha niya ang takot at naisipan pa niyang tumalikod para tumakbo. Gayunpaman, ang kanyang mga paa ay masyadong mahina, at tumangging makipagtulungan. Sinipa ni John si Bowden sa lupa, at tinapakan ang dibdib ni Bowden, nanunuya, napakawalan GMO. I think I should snap your arms or maybe your legs. Baka sakaling maalala mo ang leksyon mo.
Hindi, halos minus ni Bowden ang sarili sa takot. Brat, huwag kang masyadong mayabang. Binabalaan kita. Kahit hawakan mo man lang ng buhok ang pinsan ko, hindi kita bibitawan. Galit na sigaw ni Walter W. Kahit na si John ay napakahusay, si Walter ay isa pa ring kilalang tao sa underworld. Nagkaroon siya ng reputa. Hindi niya aaminin ng ganoon kadali ang pagkatalo niya kay John, kahit na sa sandaling dehado siya. Hindi mo ako bibitawan. Anong biro? Ang buhay mo ay nasa aking mga kamay ngayon. Wala akong planong pakawalan ka ng madali. Natuwa si John sa sinabi ni Walter. Tumingin siya kay Walter na parang tulala. Pagkatapos nun, pumikit siya at maririnig ang isang malinaw na kaluskos. Nagpakawala si Bowden ng dalamhati. At least nasira ang hala. Brat, tumigil ka na. Naging pabaya lang ako sa pagkakataong ito, kung hindi, hindi ako nahulog sa iyo. Kung maglakas loob ka, bigyan mo ako ng ilang minuto. May tatawagan ako ngayon. Pagkatapos, sisiguraduhin kong hindi ka makakaalis ng payapa. 152 galit na galit si Walter, at may masamang tingin sa kanyang mukha. Oh! Tapos bibigyan kita ng kalahating oras. Sige at tawagan mo kung sino ang gusto mo. Tingnan natin kung gaano ka talaga kikaya. Ngumisi si John. Sila ay nasa isang legal na lipunan. Kahit na binugbog niya si Walter at ang kanyang mga tauhan, wala talaga siyang magagawa sa kanila. Sa karamihan, maaari lang niyang turuan sila ng leksyon. Gayunpaman, tila tumanggi si Walter na matuto ng kanyang aralin. Kung naaalala ni Walter ang sama ng loob na ito at sinubukan niyang maghayganti sa hinaharap, maaaring mapunta ang sama ng loob sa pamilya ni Lily. Iyon ay magiging mapaminsala. Siya ay hindi kapani-paniwalang sanay, kaya hindi siya natatakot sa anumang paghihiganti mula kay Walter, ngunit ang pamilya ni Lily ay mga karaniwang tao lamang. Walang paraan na magagawa nilang tumayo laban sa paghihiganti ni Walter. Ang pinakamahusay na paraan upang mahawakan ito ay ang ipatawag kay Walter ang lahat ng kanyang makakaya sa sandaling iyon. Pagkatapos noon, matatalo na sana ni John si Walter hanggang sa mapuno ng takot at kawalan ng pag-asa si Walter. Iyon ang tanging paraan upang harapin ito ng maayos. Sige, ikaw na mismo ang nagsabi. Huwag mong pagsisihan. Tuwang-tuwa si Walter. Nagmamadali niyang nilabas ang phone niya at nagsimulang tumawag. Nagulat si Seren, Lily, at ang iba pa sa ginagawa ni John. John, nababaliw ka na ba? Lahat sila ay masasamang tao mula sa underworld. Hindi ka ba naghihintay na mamatay kung bibigyan mo sila ng pagkakataong tawagin ang kanilang mga lalaki? Nagalit si Rizzy. Tama na, John. Pakiramdam ko ay dapat na tayong tumawag ng pulis ngayon. Dapat ibigay natin ito sa pulis, nag-aalala rin sina Serena at Lily. Huwag tumawag ng pulis. Pinatatakot ka lang ng mga taong ito kanina. Wala talaga silang ginawang masama sa iyo. Kahit na hayaan mong harapin sila ng mga pulis, makakalaya sila pagkatapos ng ilang araw sa bilangguan. Walang kahulugan iyon. Umiling si John. Hindi nakaimik si Lily at ang iba pa. Alam nilang tama si John. Ang mga tauhan ni Walter ay lahat ng karanasan sa kabilang mundo. Kung wala silang ginawang anumang seryosong krimen, walang magagawa ang pulisya sa kanila. Kahit walang kwenta na isumbong sa pulis, hindi ka rin dapat magpakitang gilas. Malungkot na sabi ni Rizzy. Akala niya ay nagpapakatanga lang si John sa harap ni Lily. Hindi ako nagpapakita, gusto ko lang harapin ang problema para kay Lily. Wala sa kanila ang mabubuting tao. Nag-aalala akong puntiryahin nila ang pamilya ni Lily para makaganti. Ang kinabukasan. Ang tanging paraan upang matigil ito ay ang ganap na pakikitungo sa kanila sa karahasan. Saka lang natin malulutas ang issue. Mahinahong sabi ni John. Ano? Sa tingin mo maghihiganti sila sa pamilya ko? Namumutla sa takot ang pamilya ni Lily. Napagtanto na lang nila kung gaano kabigat ang problema pagkatapos ng sinabi ni John. Pagkatapos ng lahat, pinagbantaan na sila ni Walter, na hinihiling na mag-ingat sa kanilang paglabas sa palabas. Si Bowden ay hindi isang taong hahayaan lamang na magpahinga ang mga bagay. Ito ay sapat na upang patunayan na ang mga alalahanin ni John ay hindi walang batayan. John, anong gagawin natin? Kailangan mo kaming tulungan.
Hinawakan ni Serena ang braso ni John, at puno ng takot ang mukha nito. Si John ang tanging posibleng tagapagligtas nila sa sandaling iyon. Maliban sa umasa kay John, wala na siyang ibang magawa. Huwag kang mag-alala, alam ko ang dahilan nito. Talagang lulutasin ko ang usapan para sa iyo. Sad ni John. Mahilig ka talagang magsalita. Wala kang pera o kapangyarihan. Paano mo ito lulutasin? 153, sa tingin mo ba hindi ka matatalo dahil lang sa marunong kang martial arts? Anong biro? Sinaway siya ni Rizzy. Kahit na nakita niya lang na sanay si John, wala itong ibig sabihin. Kung tumawag si Walter ng mas marami at mas malalakas na katulong, hindi kakayanin ni John. Ang daming numero. Higit pa rito, paano kung talagang makayanan ito ni John? Ang lipunan ay nawalan na ng anumang pangangailangan para sa material na sining. Pera ang tunay na kapangyarihan. Nobela. Ang isang taong walang kapangyarihan o pera tulad ni John ay makukulong lamang sa kalahati ng kanyang buhay kung hindi niya sinasadyang mapilayan ang sinuman sa isang away. Sa huli, naramdaman niyang napakawalang muwang ng iniisip ni John. Yan. Ang pamilya ni Lily ay parang binuhusan lang sila ng malamig na tubig. Alam nilang tama si Rizzy. Walang kapangyarihan si John, hindi magiging madali ang pagharap sa usapin. Kung si John ay hindi makayanang harapin ito ng maayos, siya mismo ang nasa panganib. Paano niya matutulungan ang kanilang pamilya? Huwag kang mag-alala, I have my ways, ngumiti si John. Kahit na siya ay isang taong walang kapangyarihan, kilala niya ang ilang mga tao na may ilang sway. Halimbawa, naroon si Stacy and the Youngs, o kahit si Bernard and the Wicks. Kung talagang hindi niya kayang harapin ang bagay na iyon, maaari lang siyang humingi ng tulong kay Lily o Bernard sa pinakamasama sitwasyon. Gayunpaman, bago niya maipaliwanag ang mga bagay, biglang lumakad si Duncan ng may pagmamalaki. Miss Cameron, huwag kang mag-alala. Ipaubaya mo na lang ito sa akin. Tutulungan kitang harapin ito. Hinampis ni Duncan ang kanyang dibdib. Katiyakan. Si Duncan ay labis na nalungkot matapos na nakawin ni John ang kanyang kulog sa pamamagitan ng pambubugbog sa mga tauhan ni Walter. Ang pagkakataon ay narito para sa kanya. May mabigat na problema ang pamilya ni Lily sa harap nila, kaya natural na kailangan niyang umahan. Hindi niya maaaring hayaang nakawin muli ni John ang kanyang kulog. Ikaw. Nagdududa ang pamilya ni Lily kay Duncan. Kanina pa nagyabang si Duncan, at sinampal siya ni Walter hanggang sa magtago siya ng tahimik sa comer. Naalala nilang lahat ang nangyari, kaya walang paraan na mahuhulog sila sa tulong ni Duncan. Tama iyan. Nag-message ako sa tatay ko kanina. Malapit na siyang pumunta dito kasama ang mga tauhan niya. Sa kanyang mga koneksyon at kapangyarihan sa lumang lungsod, lahat ay kailangang sumuko sa kanya. Kung gagawa siya ng hakbang, siguradong magiging maayos kami. Pagmamalaki ni Duncan. Ang galing. Kung magpapakita ang ama ni Mr. Johnard, siguradong magiging maayos kami. Masayang sabi ni Rizzy at Richard. Ang dalawa sa kanila ay personal na nakita ang mga kakayahan ni Duncan noon at alam nila na ang ama ni Duncan, si Anthony, ay may parehong pera at kapangyarihan. Ito ay magiging hindi ka panipaniwala. Tita Serena, mukhang naligtas ka na. Tuwang-tuwang sabi ni Rizzy na hindi pinansin ng tuluyan si John. Nagpalitan ng tingin ang pamilya ni Serena sa isa't isa. Hindi sila nagtiwala kay Duncan, ngunit salamat sa reaksyon ni Rizzy. Gayunpaman, mayroon pa rin silang mga pagdududa. Nag-aalala sila na si Duncan ay hindi rin mapagkakatiwalaan gaya ng N. Sa sandaling iyon, maririnig ang galit na mga yabag sa labas. Sinong nang-ahas na saktan ang anak ko? Dapat may death wish ka. Isang magaspang at galit na boses. Narinig. Isang mabilog na lalaki na higit sa 5 taong gulang ang nanguna sa mahigit 20 kabataan at matipunong mga lalaki na may mga baton sa kanilang mga kamay na galit na galit. Si Anthony iyon. 154 tay, sa wakas nandito ka na. Masayang tumakbo si Duncan. Kung titignan ang nakikita na mumula na pasa sa mukha ni Duncan ay para siyang sinampal. Galit na galit si Anthony. Duncan, sino ang naglakas loob na sampelan ka? How dare they? Siya yun. Galit na itinuro ni Duncan si Walter.
Pagkatapos ng ilang sandali ng pahinga, sa wakas ay umakyat ang mga tauhan ni Walter na nahihirapan. Hindi nila inaasahan na makakabangga nila ang mga tauhan ni Anthony. Turuan mo sila ng leksyon. Sigaw ni Anthony. Kaway-kaway, sinimulan ng kanyang mga tauhan si Walter at iba pa. Anthony, ako si Walter. Nobela. Binabalaan kita, ang amo ko ay. Natigilan si Walter. Bago pa man niya may sigaw ang pangalan ni H.S. Boss, isang binata ang nagpadala ng baseball bat sa kanyang ulo. Sino si Walter? Hindi ko pa siya narinig dati. Bugbugin silang lahat. Napangisi si Walter. Si Walter ay hindi isang malaking figure sa underworld, at hindi siya ganoong sikat. Narinig niya ni Anthony dati, pero hindi siya kilala ni Anthony. Paanong mapapansin ni Anthony ang isang hamak na tog? Bang! 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 Sa utos ni Anthony, lalo pang binugbog ng mga lalaking nasa ilalim niya ang mga tauhan ni Walter. Walang awa. Binugbog na ni John ang mga tauhan ni Walter. Lahat sila ay nanghina ng husto. Marami ring dinala si Anthony, kaya hindi sila magkatugma. Ilang saglit lang, muling naiupi sa lupa si Walter at ang kanyang mga tauhan. Lahat sila ay maprotektahan lamang ang kanilang mga vital point habang sila ay binugbog ng marahas. How dare you slap me just now? Alam mo na ba ang lugar mo ngayon? Kinuha ni Duncan ang pagkakataong sumugod at sinipa si Walter. Pagkatapos noon, naalala niya si Bowden na sinusubukang ilayo si Lily sa kanya. Lumakad siya sa tabi ni Bowden at si matanda na sinipa si Bowden ng ilang beses, dahilan para mapasigaw si Bowden sa dalamhati. Natigilan ng pamilya ni Lily sa nakita. Nag-alinlangan sila sa mga kakayahan ni Duncan, ngunit nang makita nilang dinala ni Anthony ang napakaraming lalaki, lahat ng kanilang pagdududa ay nawala. Higit sa lahat, may pera at kapangyarihan si Anthony. Kahit nasaktan niya silang lahat, madali niya itong mahahawakan. Hindi yun magagawa ni John sa kanyang kakulangan sa yaman. Tita Serena, nakikita mo na ba? Sinabi ko naman sa iyo na hindi mo kailangang mag-alala. Kahit na walang ginawa si John ngayon, gagawin ni Mr. Johnard. Hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Excited na sabi ni Rizzy. Ipinakilala niya si Duncan kay Lily bilang isang potensyal na manliligaw. Sa kung paano nagpakitang gilas si Duncan sa harap ng pamilya ni Lily, natuwa siya. Tama iyan. Kahit wala ang lalaking ito, kakayanin ko. May ginagawa lang siyang walang kabuluhan. Si Duncan ay matagumpay na naglakad pabalik. Tumingin siya kay John ng may A. Hindi man lang tinitigan ni John si Duncan. Nagplano lang siyang turuan ng leksyon sina Walter at Bowden para wala silang magawa sa darating. Dahil tinulungan siya ni Anthony sa bagay na iyon, nakatipid siya ng maraming pagsisikap. Masyadong masikip dito. Ay drag ang lahat ng lalaking ito palabas. Nanunuya si Anthony habang sinenyasan ang kanyang mga tauhan na kaladkarin ang mga tauhan ni Walter palabas. 155, Tita Serena, labas din tayo para tignan, nakangiting sabi ni Rizzy. Saglit na nag-alinlangan si Serena bago siya tumango. Pagkatapos, lahat sila ay naglakad palabas, kasama sina John at Lily. Nang nasa labas na sila, inutusan ni Anthony ang kanyang mga tauhan na ihagi sa lupa ang mga tauhan ni Walter. Nang mga sandaling iyon, bigla na lang silang nakarinig ng mga busina ng isang hanay ng mga sasakyan. Mahigit sa 100 itim na bituin ng Volkswagen ang nagmaneho. Mabilis silang huminto sa kapitbahayan, nakaharang sa pasukan. Nang bumukas ang mga pinto, lumabas sa mga sasakyan ang 3 o 4 na dosenang bata at mabangis na mga lalaking nakasuot ng itim na suit. Nang makita iyon, natigilan sina Anthony, Serena, at ang iba pa. Ito ay kahanga-hanga. Nandito na ang mga tauhan natin. Tuwang-tuwa si Walter. Nandoon ang mga reinforcements niya. Sino ang mga taong ito? Bumaba ang ekspresyon ni Anthony. Baka sa mukha niya ang pagdududa. Pare, baka sila ang mga reinforcement ni Walter. Nagmamadaling sabi ni Duncan. Reinforcements. Tingnan natin kung sino ang taong iyon. Tingnan natin kung gaano siya kikaya. Ngumisi si Anthony. Pakiramdam niya ay napakaganda ng kanyang impluwensya sa lumang lungsod. Kahit ang mga reinforcements ni Walter ay walang magawa sa kanya.
Ang mga taong ito ay parang hindi sila dapat pagtripan, naramdaman kung gaano kabangges ang kabilang panig, ang pamilya ni Serena ay tumalon sa takot. Nagsimula silang hindi mapalagay. Tita Serena, huwag kang mag-alala. Nandito si Duncan at ang kanyang ama. Hindi mahalaga kung sino ang nasa kabila. Nagmamadaling umaliw si REZ. Tama iyan. Hanggat naririto ang aking ama, walang maglalakas loob na gumawa ng anuman sa atin sa loob ng lumang lungsod. Nakangiting sabi ni Duncan. Habang sinasabi niya iyon, papalapit na ang mga mukhang mabangis na lalaking nakasot. Matalim ang aura ng nasa harapan niya. Saan man dumaan ang kanyang tingin, maraming pressure ang mararamdaman. Walang nang-ahas na tumingin sa kanya ng diretso. Nang tumingin si John, nagulat siya. Nobela. Sino pa ba ang lalaking nasa harapan kundi si Leopard, ang amo ng underworld sa paligid ng Mist Cloud Mountain? Medyo madaming tao sa paligid, at medyo magulo ang lugar. Halo-halo rin si John sa karamihan. Nakita niya si Leopard, ngunit hindi agad siya nakita ni Leopard. Leopard, sa wakas nandito ka na. Nabugbog ako ng husto. Kailangan mong maghayganti para sa akin, nabugbog ng husto si Walter. Kinailangan niyang gumapang sa gilid ni Leopard. Nang makita ni Leopard ang estado na kinaroroonan ni Walter, naging malamig ang kanyang ekspresyon. Walter, sino ang gumawa nito sa iyo? Si Anthony iyon. Itinuro ni Walter si Anthony na may galit sa mukha. Kahit na si John ang unang bumugbog sa kanya, hindi lumayo si John. Sa halip, si Anthony ang nag-utos sa kanyang mga tauhan na pahirapan siya. Ang unang taong gusto niyang paghihiganti ay natural na si Anthony. Anthony, how dare you beat my men up? Nasusuka ka na ba sa buhay? Diretso ang tingin ni Leopard kay Anthony. Nang masalubong ni Anthony ang tingin ni Leopard, nagsimula siyang manginig habang namumutla ang mukha. Hindi niya inaasahan na nasa likod ni Walter ay si Leopard. Si Leopard ang boss ng lugar sa paligid ng Mist Cloud Mountain. Ang Old City area ay naisa sa may ilang impluensya si Anthony sa lumang lungsod. Siya ay nagpapatakbo sa parehong legal at sa loob ng underworld. Nagkaroon siya. Gayunpaman, ang Leopard ay nasa itaas na ng antas. 156 alam na alam ni Anthony ang mga koneksyon at kapangyarihan ni Leopard. Sa harap ni Leopard, wala siya. Kung gusto siyang patayin ni Leopard, wala itong pinagkaiba sa pagpatay ng langgam. Sino ka sa tingin mo? How dare you talk to my father like that? Gusto mo bang mamatay? Galit na galit si Duncan habang sinimulan niyang ituro si Leopard at sumigaw. Gusto niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan sa harap ng pamilya ni Lily. Kakatwa. Manahimik ka ngayon, brat. Namutla si Anthony habang pilit na sinasampal ang mukha ni Duncan. Smack! Naririnig ng lahat ang sampal na iyon. Natigilan si Duncan. Napahawak siya sa kanyang mukha habang hindi makapaniwalang nakatingin sa kanyang ama. Tay, W bakit mo ako sinaktan? Ikaw ang dapat kong patulan. Alam mo ba kung sino itong lalaking nasa harapan natin? Siya ang Leopard ng Mist Cloud Mountain. Nagalit si Anthony. Leopard. Natigilan si John. Maaaring hindi pa niya nakilala si Leopard, ngunit tiyak na narinig niya ang reputasyon ni Leopardi. Alam niyang si Leopard ang namamahala sa mga lugar sa paligid ng Mist Cloud Mountain. Si Leopard ay talagang hindi isang taong maaaring masaktan ni Anthony. You brat! How dare you be so walang galang kay Leopard? Mabilis na lumuhad at humingi ng tawad. Sigaw ni Anthony. Takot na takot si Duncan. Nagmamadali siyang lumuhad sa lupa. Leopard, nagkamali ako. Alam ko ang mga pagkakamali ko. Patawarin mo ako. Malamig na tumingin si Leopard kay Duncan, walang sinasabi. Mas lalong kinabahan si Anthony. Nag-ipon siya ng lakas ng loob na makiusap, hindi alam ng anak kong si Leopard kung sino ka. Hindi kanya sinusubukang insultuhan. Magpakita sa kanya ng kaunting awa at patawarin siya kahit minsan lang. Anthony, ilang araw na lang. Mukhang mas matapang ka ngayon. Hindi lang ikaw ang may lakas ng loob na saktan ang nasasakupan ko, hinayaan mo pa ang anak mo na magpakita sa akin ng kawalang galang. Mukhang iniisip mo na mas magaling ka sa akin. Ganoon ba? Leopard isang pangungutya. Napakalamig ng kanyang titig na naramdaman ni Anthony sa kanyang mga buto. Naglalaman ito ng walang katapusang pagpatay sa layunin.
Naramdaman ng nakamamatay na aura ni Leopard, natakot si Anthony. Sumigaw siya habang nakaluhod at humingi ng awa, "Leopard, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya." Nang makita iyon, napatulala ang pamilya ni Rizzy, Richard, at Lily. Parehong nakita ni Rizzy at Richard kung gaano kalakas si Duncan noon. Alam nila na si Anthony ay isang tao at makapangyarihan. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na ang mayaman at makapangyarihang pares ay magsisimula sa Leopard para sa awa pagkatapos. Gaano kitikot si Leopard? Siyempre, hindi mas maganda ang pamilya ni Lily. Akala nila ay matutulungan sila ni Anthony na harapin ang bagay na ito gamit ang kanyang kayamanan at kapangyarihan. Inipit nila ang lahat ng kanilang pag-asa kay Anthony. Gayunpaman, mas malaki ang kanilang pag-asa, mas malaki ang kanilang pagkabigo. Nagulat si Leopard sa lahat ng naroon. Ito ay ganap na pinawi ang anumang pag-asa na mayroon sila sa kanilang mga puso. "Hoy, di ba ang saya-saya ninyong dalawa na binubugbog ako? Oras ko na para maghiganti." Tuwang-tuwa si Walter nang sinipa niya pareho sina Duncan at Anthony sa lupa. Parehong namumula ang mukha nila sa galit, ngunit wala man lang silang lakas ng loob na lumaban. Kasama si Leopard doon. 157 pagkatapos ng lahat, ang Leopard ay isang tunay na puwersa sa underworld. Siya ay isang mabisyo na figure na may napakaraming dugo sa kanyang mga kamay. Kung manggahas silang galitin si Leopard, hindi nila alam kung paano sila papatayin ni Leopard. "Mga lalaki, kalad ka rin silang dalawa palabas. Sundin ang aming mga patakaran." Pareho silang mapuputol ng isang paa bilang parusa. Malamig na ngumuso si Leopard. Sa utos na iyon, ang mga mabangis na tug sa likod niya ay parehong Duncan at Anthony. "Pababa. Leopard, huwag. Pakiusap, maawa ka." Parehong namutla sina Anthony at Duncan. Sila ay galit na humingi ng awa, ngunit ito ay walang kabuluhan. "Ilabas mo sila." Malamig ang ekspresyon ni Leopard, at hindi siya natinag dito. Ang mga patakaran ay nasa lugar para sa isang dahilan. Kahit na hindi niya alam kung ano ang nangyari sa pagitan ni Walter at Anthony, si Anthony ay isang taong nasa underworld. Sinaktan ni Anthony ang kanyang mga nasasakupan. Nang walang pahintulot niya. Ito ay isang hamon sa kanyang kapangyarihan at pangangasiwa. Nagpapakita na ng awa si Leopard sa pamamagitan lang ng pagkuha ng paa. "Leopard, maghintay. Hindi lang sina Duncan at Anthony. Sinaktan din ako ng iba. Siya ang dahilan ng lahat ng ito." Marahas na sabi ni Walter. "Ganoon ba? Sino pa ang nandoon?" Bumaba ang ekspresyon ni Leopard. Nasa teritoryo niya sila. Hindi niya inasahan na may napakaraming bulag na manggugulo. Siya yun. Diretso ang itinuro ni Walter kay John, at sinabing, "Brat, hindi ka ba matapang ngayon? Tingnan natin kung gaano ka ka-arrogant ngayon." "Tama iyan. John, patay ka." Tiningnan ni Bowden si John ang nakakamandag. Sa pagtulong sa kanila ni Leopard, parehong may kumpiyansa sina Walter at Bowden. Sumunod si Leopard kung saan itinuro si Walter. Ang kanyang titig ay hindi kapani-pani, walang malamig at matalim. Ito ay isang nakakatakot na ekspresyon. Si Lily at ang kanyang pamilya ay natakot na mapatla. Matapos masaksihan ang kapangyarihan ni Leopard, napagtanto nila kung gaano kahusay si Leopard. Hindi siya isang taong regular na sibilyan na tulad nila ay maaaring masaktan. Maging ang makapangyarihan at mayamang John Arts ay mawawalan ng mga paa. Tiyak na hindi maganda ang katapusan nito para sa mga Cameron. Biglang nanghina sa tuhod sina Lily, Serena, at iba pa. Nawalan sila ng pag-asa. Siyempre, hindi nila inaasahan iyon, nang sinalubong ni Leopard ang tingin ni John, ang mga tuhod ni Leopard ng manhidlang. "Leopard, hindi ako makapaniwala na nagkita tayong muli ng napakabilis." Malamig na tumingin si John kay Leopard. "Brat, sino ka sa tingin mo? How dare you talk to Leopard so casually? Gusto mo bang mamatay? Nobela. Tumahimik ka." Galit na sinipa ni Leopard si Walter sa lupa. Naunang bumagsak ang mukha ni Walter, at hindi makapaniwalang tumingin kay Leopard. "Leopard, bakit mo ako sinaktan? Ikaw talaga ang dapat kong batukan. Paano ka maglakas loob na kumilos ng walang galang kay Mr. Walker? Ikaw ba?
After what happened at Miss Cloud Mountain the day before, baka hindi niya alam kung boyfriend ni Stacy si John, pero alam niyang close si John kay Stacy. Higit pa rito, salamat sa pagmamakaawa ni John para sa kanyang kapakanan kaya binitawan niya si Stacy. Si John ay maituturing na hindi kapani-paniwala. 158 walang galang si Walter kay John. Kahit anong mangyari, hindi niya ito matitiis. Leopard, mukhang kahanga-hanga ka ngayon. Naliwanagan na talaga ako. Isang ngisi ang pinakawalan ni John, kitang-kita sa kanyang mga mata ang pagpaslang sa layunin. Nanginginig si Leopard habang nagmamadaling lumuhad sa harapan ni John, Mr. Walker, hindi ko alam na nandito ka. Kung nasaktan man kita sa anumang paraan, patawarin mo ako. Sa pagtingin sa eksena, napatulala sina Bowden at Walter. Natigilan sina Anthony at Duncan. Maging sina Lily, Rizzy, at iba pa ay gulat na gulat. Walang sino man ang mangarap na si Leopard, na karaniwang nangingibabaw sa buong lugar, ay lumuhad kay John. Anong nangyari? Maaaring si John ay isang taong mas kamangha-mangha kaysa kay Leopard. Gulat na gulat ang lahat habang nakatingin sa isa't isa. Nakita nila kung gaano kinilig. Lahat ay sobrang kinilig si Rizzy. Isang buwan lamang ang nakalipas, kinilala si Yona bilang ganap na walang silbi sa kumpanya ng mga Manson. Nagbaba ang bawat isa kay John. Isang buwan lang ang lumipas, pero mukhang ibang tao si John. Hindi lamang siya napakahusay na pinangunahan sa martial arts, maging si Leopard, na kinatatakutan at iginagalang ni Anthony, ay nakaluhod at nagmamakaawa sa harap ni John. Iyon pa rin ba ang John na kilala niya? Ito ay hindi ka panipaniwala. Leopard, akala ko isa kang matuwid na tao. Iginagaan kita sa pagiging lalaki mo, kaya naman nakakaawa ako para sa iyo. Hindi ako makapaniwalang nagkamali ako. Ginagamit mo ang iyong kapangyarihan ng walang ingat, binubuli ang mga regular na sibilyan. Hindi ito mapapatawad. Kung alam ko na dapat ako mismo ang nagpilayan sa iyo kahapon. Si John ay may malamig, nobela. Nakapatay na titig sa kanyang mga mata. Si Leopard ay hindi kapani-paniwalang natakot. Siya ay galit na humingi ng awa, Mr. Wood, mangyaring maawa. I might not be a great person, but I still have some humanity in me. Alam ko kung ano ang maaaring gawin at kung ano ang hindi maaaring gawin. I can assure you, I've always been someone who never harms anyone na hindi muna nananakit sa akin. Hindi pa ako nakagawa ng anumang bagay na lalabag sa ating code of honor. Hindi ko rin sinaktan ng sinumang sibilyan. Ano? Sinusubukan mo pa ring makipagtalo kung hindi. Ginamit ng iyong subordinate, si Walter, ang iyong kapangyarihan para tulungan ang kanyang kapatid na magkamali. Ngumisi si John. Yan. Walter, anong ginawa mo? Pipelayan kita. Galit na galit si Leopard. Mabilis siyang nag-react nang bumangon siya at marahas na sinipa si Walter, na nagpalipad kay Walter. Leopard, hindi naman sa ganon. Nagmamadaling umakyat si Walter. Puno ng takot ang mukha niya. Napagtantunan niya na pambihira si John, ngunit huli na ang lahat. Mga lalaki. Kalad ka rin si Walter at ang kanyang pinsan palabas. Putulin ang kanilang mga binti at ipakin sa mga aso. Galit na sigaw ni Leopard. Sa kanyang mga utos, sumugod ang kanyang mga nasasakupan at banihag sina Walter at Bowden. Leopard, huwag. Alam ko ang mga pagkakamali ko. Maawa ka sa akin sa pagkakataong ito, mukhang namutla si Walter habang galit na nagmamakaawa. Si Bowden ay nasa isang masamang kalagayan. Ang kanyang mukha ay lubos na namutla sa takot. Nalaglag siya sa lupa. Sarili sa takot. 159, alisin mo sila. Malamig na sabi ni Leopard. Pagkatapos noon, kinaladkad ng kanyang mga subordinate si Walter at Bowden na parang mga aso. Pagkatapos noon, muling lumuhad si Leopard sa harap ni John habang taos-pusong nagsusumamo, Mr. Walker, marami akong mga subordinate, at hindi ko sila nagawang pangasiwaan ng maayos. Ang aking masamang pamamahala ay nagdulot sa iyo ng problema sa oras na ito, pasensya na. Gayunpaman, isinusumpa ko sa aking buhay na lagi kong ginagawa ang mga bagay sa pamamagitan ng libro. Lagi kong sinisigurado na mamuhay ayon sa aking konsensya. Maawa po kayo. Bigyan mo ako ng pagkakataong magbago.
Nagiging honest ka ba sa akin? Malamig na tumingin si John kay Leopard. Lalong na pressure si Leopard, pero sinalubong pa rin niya ang tingin ni John. Hindi man lang niya ito sinubukang iwasan. Kung titingnan kung gaano sincero ang ekspresyon ni Leopard, tila hindi siya nagsisinungaling. Medyo nabawasan ang galit ni John, dahil sincere ka, bibigyan kita ng huling pagkataon. Gayunpaman, wala nang susunod na pagkakataon. Mr. Walker, salamat. Salamat. I assure you, once na bumalik ako, I'll make sure to teach all my subordinate well. Aalisin ko ang riffraff. Hindi magkakaroon ng pangalawang pagkakataon. Tuwang-tuwa si Leopard habang paulit-ulit niyang tiniyak kay John. Sige, bumangon ka na. Masyadong kumalma ang tono ni John. Oo. Sa wakas ay bumangon si Leopard. Basang-basa na ang likod ng kanyang sando. Malamig na pawis. Leopard, may hihingin akong pabor. Kaibigan ko ito, Lily. Kung maaari, mangyaring alagaan siya at ang kanyang pamilya sa hinaharap. Huwag hayaan silang maharas ng kanilang mga thugs. Hindi na. Magalang na sabi ni John. Alam niyang teritoryo ito ni Leopard. Hanggat nais ni Leopard, hindi na malalagay sa panganib ang pamilya ni Lily. Mr. Walker, huwag kang mag-alala. Iwan mo sa akin. Hindi kita bibiguin. Nagmamadaling pumayag si Leopard. Sige, kung wala nang iba, pwede ka nang umalis, sabi ni John na may kalmadong ngiti. Si Leopardo ay tila may natanggal na pasanin sa kanyang balikat. Aalis na sana siya nang mabilis niyang SO na sina Duncan at Anthony ay nahuli pa rin ng kanyang mga tauhan. Saglit siyang nag-alinlangan bago niya sinabi, Mr. Walker, ano ang gagawin ko sa kanila? Tumingin si Duncan kay John, at ang kanyang puso ay nagbabantang lalabas sa kanyang bibig. Tumingin siya. Hindi pani-paniwalang hindi mapalagay. Naalala niya kung paano niya nakita si John bilang karibal niya sa pag-ibig. Medyo kinutya niya si John. Kung gusto ni John na maghayganti, hindi siya madaling umalis. Mr. Walker, kanina lang ako bulag. Naging rude ako sa'yo. Pakiusap sa akin ang ilang awa. Sinisiguro ko sa iyo, sisiguraduhin kung malayo ako kay Miss Cameron sa darating. Hindi ko siya guguluhin, di. Matapos ang nangyari, napagtanto niya na si John ay mas dakila pa kay Leopard. Hindi siya maglalakas loob na makipag-away sa isang babaeng kasama ni John. Nakalimutan niya agad na kasama si Lily. Kalmadong tumingin si John kay Duncan. Kaibigan lang niya si Lily kaya wala siyang pakialam kung gusto ni Duncan na sundan si Lily. Kung tungkol sa kinukutya siya ni Duncan, wala iyon. Hindi siya ganoon kapeti. Pareho silang inosente. Hayaan mo na lang sila, nakangiting sabi ni John. Tumango si Leopard at sinenyasan ang kanyang mga nasasakupan na paalisin sina Duncan at Anthony. 106 na po, salamat. Salamat, Mr. Walker, nagawa ng mga Johnard na iligtas ang kanilang buhay. Mukhang hindi ka pani-paniwalang emosyonal sila habang patuloy na nagpasalamat kay John. Kung hindi dahil kay John, siguradong hindi maiiwasan ang dalawa na putulin ni Leopard ang mga paa nila. Siguradong tinulungan sila ni John. Pagkatapos noon ay nagpaalam na silang dalawa ni Leopard. Lahat sila nagmamadaling umalis. Sa pagtingin sa lahat ay umalis, si Lily, Rizzy, at ang iba ay tuluyang lumabas sa kanilang nobela. Pagkatulala. John, sino ka ba? Gulat na napatingin si Rizzy kay John. Para siyang nakatingin sa isang estranghero. Ako mismo. Sino pa kaya ako? Nagkibit balikat si John. Ngunit, sa loob lamang ng kaunti sa isang buwan, paano ka naging napakahusay? Puno ng hindi makapaniwala si Rizzy. Hindi mo alam kung ano ang maaaring mangyari sa isang buwan. Hindi ba? Nakangiting sabi ni John. Namumula ang mukha ni Rizzy nang mabilis niyang inisip kung gaano siya kasenggit kay John noon. Kinagat niya ang kanyang labi at sinabing earnestly, John, I'm sorry. Napakasungit ko sa'yo noon pa. Humihingi ako ng pasensya. Sana hindi ka masyadong mag-isip. Ayos lang. Magkasama kami noon. 3 taon tayong nagkatrabaho, at pinsan mo pa si Lily. This isn't worth mentioning, sabi ni John na may mapagbigay ng ngiti. Ganun pa rin ang ugali mo. Napabuntong hininga si Rizzy. Iniisip niya kung laging ganoon ang kakayahan ni John.
It was just na inisip ng lahat na walang silbi si John, at walang nagbigay sa kanya ng pagkakataong sumikat. John, salamat sa iyo sa pagkakataong ito. Nakatulong ka na naman sa pamilya namin. Maraming salamat. Pasasalamat na sabi ni Serena. Si Lily at Jared ay lubos na nagpapasalamat din. Tita Serena, hindi mo kailangang maging magalang. Pareho kaming mga kasamahan at kaibigan ni Lily. Dapat nagtutulungan tayo, ngiti ni Leo. Ngumiti din si Serena. Mas masaya siya at mas masaya kasama si John. Sayang lang na divorce si John. Ang makasama si John ay hindi magiging maganda para kay Lily. Kahit ano. Hahayaan niya ang mga bagay na mangyayari ng mag-isa. Nay, huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras. Hindi pa nga tapos kumain si John. Tere, kain na tayo. Rizzy, Richard, sumama ka sa amin, sabi ni Lily habang niyaya ang lahat ng pauwi. Sa silid kainan, lumamig ang mga pinggan pagkatapos ng mahabang panahon. Pinainit ni Lily ang lahat pabalik. Pagkatapos noon, nagsimula na silang kumain ng magkasama, nag-e-enjoy sa kanilang oras sa pakikipag-usap sa isa't isa. Naging close na silang lahat. Sa mga sumunod na araw, naging abala si Stacy sa kontrata sa week group sa kabuuan. Oras. Gaya ng dati, papasok si John sa trabaho sa oras. Natutunan niya ang mga pangunahing kaalaman mula kay Gracie at mabilis na naging pamilyar sa lahat. Napakapayapa ng buhay noong panahong iyon. Gayunpaman, napakasaya ni John sa kanyang buhay. Nakakasama niya si Stacy araw-araw. Nang umagang iyon, pumasok si Ella sa opisina na naka-high heels. John, dapat mas marami o mas kaunti ang natutunan mo mula kay Gracie, di ba? Mula bukas, lilipat ka na sa opisina ko. Ako na mismo ang maggagabay sa iyo. Forget what they doing, keep on doing.